Isang taong matagal nang hinahanap ng mga otoridad. Isang negosyanteng inuugnay sa isa sa pinakakontrobersyal na kaso sa industriya ng sabong sa Pilipinas. At ayon sa gobyerno, muntik na raw siyang mahuli. Oo, muntik na. Ayon sa pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya, may intelligence report ang mga otoridad na nagsasabing nakita raw sa Pilipinas si Atong Ang. May operasyon, may mga pulis na ipinadala, madaling araw ginawa ang raid. Pero pagdating ng mga otoridad, wala na si Atong Ang. Isang araw lang ang pagitan, isang araw. At kung totoo ang impormasyon ng gobyerno, ibig sabihin nito, nasa Pilipinas nga siya. Kaya ngayon, ang tanong ng marami, paano nakatakas si Atong Ang sa operasyon ng mga otoridad? May tumutulong ba sa kanya? At kung sakaling mahuhuli siya, lalabas na nga ba ang buong katotohanan patungkol sa mga nawawalang sabongero? Hi everyone, hello friends. If you are new to my channel, I am Attorney Frank and this is your lawyer on the go. Para maintindihan natin ang kasalukuyang balita, kailangan muna nating balikan ang pinagmulan ng kontrobersiya. Hindi ito simpleng issue lamang. Ito ay konektado sa mga nawawalang sabongero. Mga ilang taon na ang nakalipas, may mga ulat tungkol sa sunod-sunod na pagkawala ng mga taong sangkot sa sabong o cockfighting betting. Ang tawag sa kanila ay mga sabongero. Ang ilan sa kanila ay huling nakita sa mga cockpit arena. Ang iba naman ay nawala matapos umanong akusahan ng pandaraya sa sabong. Habang tumatagal, dumadami ang mga kaso ng pagkawala. Naging national issue na ito. Nagsimula ang investigasyon ng mga autoridad. At dito pumasok ang pangalan ni Atong Ang. May mga lumalabas na testimonya mula sa mga whistleblower na nag-uugnay sa ilang personalidad sa industriya ng sabong sa mga pagkawala. Mabibigat ang paratang at dahil dito nagkaroon ng mga criminal complaints at kalaunan ay naiakyat at naging kaso na sa korte. Si Atong Ang ay kilala bilang isang malaking negosyante sa industriya ng gambling. Matagal na siyang nauugnay sa iba't ibang negosyo na may kinalaman sa sabong, betting, gaming operations. Isa sa mga industriya na naging malaking negosyo ay ang online cockfighting o e-sabong. Sa panahon na iyon, napakalaki ng kinikita ng industriya. May mga ulat na bilyon-bilyong piso ang umiikot sa sabong industry. Pero kasabay ng paglaki ng industriya ay pagrami rin ng kontrobersiya. At dito nagsimula ang mga mabibigat na akusasyon. Sa mga kasong isinampa sa korte, kabilang sa mga paratang laban kay Atong Ang, ang kidnapping with homicide, at kidnapping and serious illegal detention. Napakabigat ng mga kasong ito. Sa ilalim ng Revised Penal Code, ang kidnapping with homicide ay isang non-bailable offense kung malakas ang ebidensya na guilty nga ang isang akusado. Ibig sabihin, kung mahuhuli ang akusado at makita ng korte na malakas ang ebidensya, hindi siya makakakuha ng piyansa habang nililitis ang kaso. Pero mahalagang tandaan pa rin natin ito. Sa ilalim ng ating konstitusyon, presumed innocent ang bawat akusado hanggang mapatunayan ang guilt beyond reasonable doubt sa korte. Maraming nagtatanong, bakit tila personal na tinututukan ng DILG ang paghahanap kay Atong Ang? Ang sagot dito ay simple. Ang Department of the Interior and Local Government ang nangangasiwa sa Philippine National Police. At dahil ang kaso ay may kinalaman sa serious crimes at national manhunt, natural lamang na maging involved ang DILG leadership. Si John Vic Rimulya mismo ay ilang beses nang nagsalita tungkol sa operasyon laban kay Atong Ang. Sa katunayan, may inanunsyo pang reward money
na hanggang 20 million pesos para sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon na magtuturo sa kanyang pagkakahuli. Bukod pa rito, humingi rin ng tulong ang gobyerno sa Interpol upang matunton siya kung sakaling siya ay nasa ibang bansa. Ibig sabihin, hindi lamang ito local manhunt, ito ay international search na rin. Ngayon, dumako tayo sa pinaka-latest na balita. Ayon kay John Vic Rimulya, may natanggap ang mga otoridad na intelligence report na nagsasabing nakita si Atong Ang dito sa Pilipinas. May tinatawag silang eyeball report. Ibig sabihin, may nakakita umano sa kanya ng personal. Dahil dito, nagsagawa ng operasyon ang mga pulis bandang madaling araw, mga alas 5 ng umaga. Pero ayon sa ulat, nahuli ang mga otoridad ng isang araw pagdating nila sa lugar. Wala na ang target. Hindi rin ibinunyag ng gobyerno kung saan eksaktong lugar nangyari ang operasyon. Ang dahilan, para hindi maapektuhan ang ongoing manhunt. Pero ang mahalagang impormasyon dito ay ito. May posibilidad na nasa Pilipinas pa rin si Atong Ang. Dahil kung wala siya sa bansa, hindi magkakaroon ng ganitong intelligence report. Ang tanong ngayon, mahuhuli pa kaya siya? Sa maraming kaso sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, may mga fugitives na matagal nang nagtatago pero kalaunan ay nahuhuli rin. Dahil sa paglipas ng panahon, lumalabas ang impormasyon, may mga testigo na nagsasalita, may mga ebidensya na matutuklasan. Kung sakaling mahuli si Atong Ang mga sumusunod ay maaari nang mangyari. Arraignment patungo sa trial proper at doon susuriin at papatunayan kung talagang totoo ba ang mga akusasyon laban kay Atong Ang. Sa huli, bilang isang abogado, gusto kong bigyang diin ang isang mahalagang prinsipyo. Ang hustisya ay para sa lahat. Para sa mga pamilya ng mga nawawalang sabongero, karapatan nilang malaman ang katotohanan. Karapatan nilang makamit ang hustisya. Pero sa kabilang banda naman, ang bawat akusado ay may karapatan din sa due process of law. Kaya ang dapat nating hangarin ay ito. Lumabas ang katotohanan, magkaroon ng patas na paglilitis at manaig ang hustisya ayon sa batas. Ngayon, nais ko ring malaman ang inyong mga opinyon. Sa tingin niyo ba ay nasa Pilipinas nga si Atong Ang o matagal na siyang wala rito at nag-e-enjoy na sa kanyang buhay abroad? Madadakip pa kaya siya at malilitis dito sa ating korte? Ano po sa tingin ninyo? Please comment below. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta sa YouTube channel na ito. Please don't forget to like this video, subscribe, and share this to your friends. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Hanggang sa muli, see you in my next video. God bless you all.